Malakas ang buhos ng ulan. Halos walang tigil ang paghampas ng hangin sa maliit na service vehicle ni Dana. Bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay nagbibigay liwanag sa isang eksenang hindi pangkaraniwan. Isang mamahaling itim na sedan, nakahinto sa gitna ng maputik at liblib na daan, milya-milya ang layo mula sa kabihasnan. Sino namang matinong tao ang mag-iisip na dumaan dito sa ganitong panahon? Bumuntong hininga si Dana at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang manibela. Trabaho ay trabaho. Pinatay niya ang makina at kinuha ang malaki niyang flashlight at ang toolbox. Ang sabi sa telepono, bigla na lang daw namatay ang makina. Simple lang, marahil ay nabasa lang ang ilang pyesa. Pero habang papalapit siya sa kotse, may narinig siyang kakaiba. Hindi tunog ng sirang makina, isang mahinang ungol. Napatigil siya. Muli, gumuhit ang kidlat at sa saglit na liwanag na yon, nakita niya ang anino ng isang tao sa loob, sa driver's seat. Nakayuko ito, tila ba may iniindang sakit. Dahan-dahan siyang kumatok sa bintana. Walang sagot. Kinatok niya ulit, mas malakas na. Sir, okay lang po kayo? Ako po yung mekaniko. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang nakaupo roon, nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa bawat dagundong ng kulog. Hindi man lang siya tumingin kay Dana. Sir, anong problema? Tanong ni Dana, ipinipilit na maging profesional ang kanyang boses. Hindi ito sumagot. Isang nakakasilaw na kidlat ang muling sumabog, kasunod ng isang kulog na halos ikayanig ng lupa. Sa sobrang gulat, napasigaw ang lalaki at sa isang iglap, walang malay niyang hinablot ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya, ang kamay ni Dana. Mahigpit ang pagkakahawak nito, mainit at desperado. Naramdaman ni Dana ang panginginig ng buong katawan ng lalaki. Anumang galit o inis na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng pag-aalala. Sir, huminahon po kayo. Mahinang sabi ni Dana. Ginamit niya ang kanyang malayang kamay para abutin ang flashlight sa kanyang bulsa. Nandito na po ako, hindi kayo nag-iisa. Dahan-dahan niyang itinutok ang liwanag pababa, malayo sa mukha ng lalaki, para lang magkaroon sila ng kaunting ilaw sa loob ng sasakyan. Unti-unti, naramdaman niyang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Huminga ito ng malalim, sunod-sunod, na parang isang taong kalalabas lang mula sa pagkakalunod. Salamat, halos pabulong na, sabi ng lalaki, at tuluyan ng binitawan ng kamay niya. Itinaas ni Dana ang ilaw para masuri ang dashboard ng kotse, ngunit aksidenteng tumama ang sinag nito sa mukha ng lalaki. Napapikit ito sa biglaang liwanag. At nang dahan-dahan itong magmulat ng mga mata, nagsalubong ang kanilang paningin. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dana. Ang mga matang iyon, ang pamilyar na hugis ng kanyang panga, kahit pa nababasa ng ulan ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa kanyang noo, ang paraan ng pagkunot ng kanyang kilay. Hindi maari. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dana, hindi dahil sa kulog, kundi dahil sa isang alaalang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Isang gabing mainit at puno ng mga bituin. 2 taon na ang nakalipas. Isang gabing puno ng tawanan, kwentuhan, at isang halik na hindi niya kailanman malilimutan. Ang lalaking kasama niya sa gabing iyon ay ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Napaatras si Dana ng isang hakbang, nabitawan ng flashlight. Gumulong ito sa sahig ng kotse at muli silang nilamon ng dilim. Pero huli na ang lahat. Ang imahe ng mukha nito ay malinaw nang nakaukit sa isipan niya. Miss, ayos ka lang? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kalmado na ngayon. Tila bumalik na sa sarili. Narinig ni Dana ang pag-aayos nito sa sarili. Ang pagpag sa mamahalin nitong damit. Pinulot ni Dana ang flashlight at muling itinutok sa makina. Nanginginig ang kamay. Hindi siya pwedeng magpahalata
Hindi dito, hindi ngayon. Okay lang sir, nadulas lang po. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Ipinatong niya ang isang kamay sa hood ng kotse para suportahan ang sarili at itinutok ang ilaw sa makina. Amoy ng langis at basang lupa. Tunog ng malakas na patak ng ulan sa metal. Ito ang mundo niya. Dito siya ligtas. Dito siya si Dana, ang mekaniko. Hindi ang babaeng hangal na umasang may espesyal sa isang gabing matagal nang lumipas. Anong sa tingin mo ang sira? Narinig niyang tanong ng lalaki mula sa likuran niya. Lumabas na pala ito ng kotse. May hawak na itim na payong na nagbibigay proteksyon sa mamahalin nitong suit. Titingnan ko po. Maikling sagot ni Dana. Hindi ito nililingon. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat paghigpit ng tornilyo ay isang paraan para ibaling ang atensyon palayo sa kumakawalang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niya agad ang problema, isang maluwag na kable sa baterya. Simple, pangkaraniwan, at madaling ayusin. Dahil lang sa isang maliit na bagay na ito, dumanas ng matinding takot ang aroganteng lalaking ito. May parte sa kanya na gustong mainis, pero nanaigang awa. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito kanina. Totoo iyon. Kinuha niya ang tamang gamit mula sa kanyang tool belt at hinigpitan ng koneksyon. Sir, pakisubukang i-start. Pumasok muli ito sa kotse, isang pihit ng susi at umugong ang makina, malakas at matatag. Ang mga headlight nito ay bumuhay sa madilim na daan, pinuputol ang kadiliman na, kanina lang, ay kinatatakutan niya. Gumaan ang pakiramdam ni Dana. Gumaan dahil tapos na ang trabaho niya. At bumigat dahil ibig sabihin, tapos na rin ang lahat. Aalis na siya. Aalis na ang lalaking ito. Isinara niya ang hood ng kotse ng may kaunting lakas, sapat lang para marinig. Ito na ang hudyat. Lumabas muli ang lalaki sa sasakyan, payong sa isang kamay, leather na wallet naman sa kabila. Wala na ang bakas ng takot sa mukha nito. Ang naroon na lang ay ang malamig na aura ng isang taong sanay mag-utos, isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya, ang CEO. Magaling, sabi nito. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. You're very efficient. I'm impressed. Hindi umimik si Dana. Nagsimula na niyang ligpitin ang kanyang mga gamit. Isinasalansa ng mga ito pabalik sa kanyang toolbox. Bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay ay isang paraan upang iwasan ang kanyang tingin. Nailigtas mo ako. Pagpapatuloy ng lalaki. I owe you one. Naramdaman ni Dana ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Naalala niya kaya? Pero ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang init sa kanyang dibdib. Kumuha ito ng ilang piraso ng bagong-bagong 1,000 piso mula sa kanyang wallet. Ang dami ay higit pa sa karaniwang singil para sa isang simpleng serbisyo. Iniabot nito sa kanya ang pera. At sa boses na walang bahid ng anumang emosyon, walang bakas ng alaala, walang koneksyon, walang utang na loob maliban sa pera, sinabi nito ang mga salitang parang sampal sa kanyang pagkatao. Magkano ang bayad sa serbisyo mo? Sabihin mo lang ang presyo mo. Napayuko si Dana, hindi makatingin sa mga mata nito. Ang lalaking humawak sa kanyang kamay na parang ito ang kanyang huling kaligtasan ay siya ring lalaking tinatratong isa lamang siyang ordinaryong manggagawa na mababayaran ng pera. Para sa kanya, isa itong multo ng nakaraan. Para dito, isa lang siyang serbisyo na may katumbas na presyo. Ang boardroom ay malamig at tahimik, maliban sa boses ng finance head na nag-uulat tungkol sa quarterly earnings. Nakaupo si Adrian sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw nito. Sa labas, siya ang larawan ng isang CEO na may ganap na kontrol. Matikas sa kanyang itim na suit, matalimang titig,
Bawat kilos ay kalkulado, pero sa loob, naghahari ang gulo. At kung mapapanatili natin ang momentum, we can stabilize the market share by the end of the year, sabi ng lalaking nasa harapan. Stabilize. Ang isang salitang yon ay nagbalik sa kanya sa madilim at maputik na daan, sa dagundong ng kulog, at sa pakiramdam ng isang kamay, magaspang, may kaunting kalyo, pero mainit at matatag, na humawak sa kanya at nagpatatag sa kanyang gumuguhong mundo. Napapikit siya ng mariin. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Isa lang yung mekaniko, isang babaeng ginawa lang ang kanyang trabaho. Binayaran niya ito. Tapos na ang transaksyon. Ganoon lang yon. Pero hindi niya maialis sa isip niya ang mga mata nito nang tamaan ng ilaw ng flashlight. May gulat doon, oo. Pero may iba pa. Isang bagay na pamilyar na hindi niya mawari kung saan nanggaling. At ang amoy nito, isang kakaibang pinaghalong amoy ng ulan, lupa at grasa. Totoong totoo. Hindi tulad ng artipisyal na pabango na bumabalot sa kanyang mundo araw-araw. Sir Adrian? Napamulat siya. Nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa silid. Tumikim siya at umayos ng upo. Good. Proceed with the plan. Utos niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Bumalik sa normal ang lahat, pero ang isip niya ay patuloy na naglalakbay. Ang gabing iyon sa hapagkainan ay mas nagpalala sa lahat. Nasa harapan niya si Chelsea, ang kanyang fiancé, na napakaganda sa suot nitong pulang bestida. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Nakausap ko na ang wedding coordinator. Masayang sabi ni Chelsea habang ipinapakita sa kanya ang mga litrato sa cellphone nito. I think a classic white theme would be perfect for us. It symbolizes purity and it's good for the brand. Okay, tipid niyang sagot habang tinutusok ng tinidor ang kanyang steak. And for the guest list, I've already confirmed with the Del Fieros and the Santiagos. This marriage is not just a union of two people, Adrian. It's a merger of empires. Tumingin siya sa kamay ni Chelsea na nakapatong sa mesa. Perpekto ang kuko nito, walang bahid ng dumi, pinalamutian ng isang malaking diamanteng singsing. Bigla niyang naalala ang kamay ng mekaniko. Ang mga kuko nitong hindi perpekto, may mga bakas ng langis, pero ang mga kamay na yon ang nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Adrian, nakikinig ka ba? Tumingala siya at nakita ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Chelsea. Sorry, pagod lang sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Ngumiti si Chelsea, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. You need to rest. Malapit na ang kasal natin. You can't look stressed in our photos. Tumango na lang si Adrian. Pag-ibig bilang isang transaksyon. Isang kasal para sa brand. Isang pagsasama ng mga imperyo. Ito ang buhay niya. Ito ang dapat niyang gustuhin. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat anino sa kanyang malawak na kwarto ay tila nagiging halimaw. Ang katahimikan ay bingi. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, pero ang nakikita niya lang ay ang mukha ng babaeng iyon. At ang huling sinabi niya rito, magkano ang bayad sa serbisyo mo? Sabihin mo lang ang presyo mo. Napabalikwas siya ng bangon, kinilabutan sa sariling alaala. Bakit niya sinabi iyon? Dahil ba gusto niyang muling maramdaman na siya ang may kontrol? Matapos ipakita ang kanyang pinakamalaking kahinaan, kailangan niyang bawiin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pera? Isang hangal na dahilan, isang insulto sa babaeng tumulong sa kanya. Kinaumagahan, pagpasok niya sa opisina, hindi na siya nagdalawang isip pa. Tinawagan niya ang kanyang sekretaryo. Marco, find the contact details of a local auto repair shop. They responded to a roadside assistance call for me 2 nights ago. The mechanic was a woman. Masusunod po, sir. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, isang email ang pumasok sa inbox ni Adrian.
Nandoon ang pangalan ng shop, D's Garage. At ang pangalan ng may-ari, Dana Reyes. Dana. Isang ngiyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang personal na sasakyan at lumabas ng opisina. Marco, cancel all my afternoon meetings. Pero sir, ang meeting po ninyo with the board, cancel it. Hindi na niya hinintay ang sagot. Kailangan niyang makita si Dana para humingi ng tawad, para magpasalamat ng maayos. Iyon lang, sabi niya sa sarili. Iyon lang. Nakarating siya sa isang maliit na garahe sa isang simpleng lugar. Maingay, magulo, at amoy grasa. Malayong malayo sa kanyang mundo. Nakita niya agad ito. Si Dana. Nakasuot ng maruming overalls, ang buhok ay nakatali. At may mantsa ng langis sa pisngi. At siya'y tumatawa. Malakas ang tawa niya habang may kausap na isang matipunong lalaki na katulad din niya ay nakasuot ng overalls. Nagbibiruan sila. Tinapik ng lalaki ang balikat ni Dana at ginantihan ito ni Dana ng isang mahinang suntok sa braso. Mukha silang masaya. Mukha silang komportable sa isa't isa. At sa isang iglap, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Isang bagay na mahapi at nakakainis. Isang mainit na pagkirot sa kanyang dibdib. Pagseselos. Agad niyang iwinaksi ang ideya. Bakit siya magseselos? Mayroon siyang fiancé. Siya ay si Adrian Del Marco at ang babaeng iyon ay isang mekaniko lamang. Katawa-tawa. Pero hindi niya maipaliwanag ang inis na gumuhit sa kanyang puso habang pinapanood sila. Ang paraan ng pagtawa nito, malaya at walang preno, ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa mundo ng mga peking ngiti at formal na pagtitipon. Bumuntong hininga siya at pinatay ang makina. Oras na para harapin ito. Paglabas niya ng kanyang makintab na sasakyan, agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat sa garahe. Ang kanyang mamahaling suit at leather shoes ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Natigil sa pagtawa si Dana. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkagulat. Sa isang iglap, ang lahat ng saya sa mukha nito ay naglaho, napalitan ng isang malamig at maingat na ekspresyon. Ang lalaking kasama nito na ipagpapalagay niyang si Leo ay humakbang ng bahagya. Tila nagiging harang sa pagitan nila ni Dana. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. May kailangan po kayo, sir? Tanong nito. Magalang, pero may halong paghamon. Binaliwala ni Adrian ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Dana. Miss Reyes, panimula niya. Ang boses ay formal at kontrolado. Naparito ako para magpasalamat ng maayos. Nag-cruise ng mga braso si Dana, isang depensibong kilos. Itinaas niya ang kanyang baba. Nabayaran niyo na po ako, sir. Sobra-sobra pa nga. Ang bawat salita ay may talim. Ang paggamit niya ng po at sir ay hindi na dahil sa respeto, kundi para maglagay ng pader sa pagitan nilang dalawa. Nasaktan si Adrian, pero hindi niya ito ipinahalata. Iyon ay bayad sa serbisyo. Giit niya. Ito ay iba. Nahihirapan siyang hanapin ang tamang salita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi maintindihan? Ang pera ay hindi sapat para sa ginawa mo. Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa labi ni Leo. Bakit, sir? Ano po ba ang ginawa niya? Nag-ayos lang naman siya ng kotse. Doon na napunta ang tingin ni Adrian kay Leo. Nanlamig ang kanyang mga mata. Pribado ang usapang ito. Leo, okay lang. Mabilis na sabat ni Dana, hinawakan ang braso ng kaibigan. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Adrian. Tapos na ang trabaho ko, Mr. Sinasadya niyang iwanang nakabiti ng tanong na parabang hindi niya alam o hindi niya maalala ang pangalan nito. Isa itong sampal sa kanyang ego. Adrian, mariin niyang sabi. Adrian Del Marco. Mr. Del Marco, pagtatama ni Dana sa sarili, walang emosyon. Wala na po kayong dapat ipagpasalamat,
Kung walang sira ang kotse nyo, maaari na po kayong umalis. Isang direktang pagtataboy, ngunit si Adrian Del Marco ay hindi sanay na tinatanggihan. Hindi siya sanay na natatalo. Sa halip na umalis, humakbang siya palapit. Binabawasan ang espasyo sa pagitan nila. Binabaan niya ang kanyang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Kung ganoon, huwag na nating tawaging pasasalamat. Anya, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tawagin natin itong isang paumanhin para sa inasal ko nung gabing iyon. Natigilan si Dana. Hindi niya ito inaasahan. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. Mag-dinner tayo. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang deklarasyon. Bago pa man makasagot si Dana, kinuha ni Adrian ang kanyang business card mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kamay ni Dana, ang kamay na marumi sa langis, at maingat na inilagay ang card sa palad nito. Ang saglit na pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng kakaibang kuryente. Hihintayin ko ang tawag mo, sabi niya. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kanyang kotse nang hindi lumilingon. Iniwan si Dana na tulala. Hawak ang isang piraso ng mamahaling papel na may nakaukit na gintong pangalan. Iniwan niya ito na may puso na muling naguguluhan at isang tanong na nakabitin sa hangin. Pinaglaruan ni Dana ang business card sa kanyang mga kamay. Mabigat, makinis. Parang hindi bagay sa palad niyang puro kalyo at may mga bakas pa rin ng itim na langis. Adrian Del Marco, CEO, Del Marco Holdings Inc. Ang pangalan pa lang ay parang pader na humaharang sa pagitan nilang dalawa. Itapon mo na yan, sabi ni Leo mula sa kanyang likuran habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng basahan. Gulo lang ang dala ng mga taong ganyan. Hindi ko naman tinatago, sagot ni Dana. Isinuksok ang card sa bulsa ng kanyang overalls. Naiinis lang ako. Naiinis o kinikilig? Pangaasar ni Leo. Hindi sumagot si Dana. Dahil ang totoo, hindi niya alam. Naiinis siya sa kayabangan nito, sa paraan nito kung paano tingnan ng mundo na parang mabibili niya ang lahat. Pero kinikilig siya, isang munting, nakakainis na kilig, sa paraan nito kung paano siya tingnan. Na para bang sa isang saglit, siya lang ang nakikita nito. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng kanyang pamilya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Dana? Ang boses na yon. Malalim, kalmado. Bumilis agad ang tibok ng puso niya. Sino to? Pagmamaang-maangan niya. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Binigyan kita ng card para hindi mo na kailangang itanong yan. It's Adrian. Napalunok si Dana. Paano mo nakuha ang number ko? May mga paraan ako, sagot nito. Tungkol sa dinner, kailan ka libre? Hindi ako interesado. Kahit sabihin kong ito ay isang formal na paumanhin para sa pag-aakalang ang kaibigan mong si Leo ay higit pa sa kaibigan. Natigilan si Dana. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi ko siya kaibigan. Ano? Best friend ko siya. Muli, tumawa si Adrian. Okay, my mistake. Kaya hayaan mong bumawi ako. Bukas, susunduin kita ng 7:00. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dana at ibinaba na ang telepono. Naiwan si Dana na hawak ang cellphone tulala. At nagsimula ang mga lihim na pagkikita. Ang una nilang date ay sa isang mamahaling restaurant kung saan ang presyo ng isang basong tubig ay katumbas na ng isang araw niyang kita. Pakiramdam ni Dana ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Ngunit ginawa ni Adrian ang lahat para maging komportable siya. Kinukwentuhan siya tungkol sa mga simpleng bagay at hindi hinahayaang maramdaman niyang hindi siya kabilang doon. Ang sumunod na date,
Si Dana naman ang nagdikta. Dinala niya si Adrian sa paborito niyang kainan sa kanto para kumain ng isaw at Betamax. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Adrian, pero nang matikman nito ang pagkain, napalitan iyon ng purong pagkamangha. Ito pala ang lasa ng totoong pagkain, sabi nito habang kumakain na may kaunting dumi ng uling sa gilid ng labi. Pinunasan yon ni Dana gamit ang kanyang hinlalaki at sa isang saglit, sa gitna ng usok at ingay ng kalye, tila huminto ang kanilang mundo. Naglakad sila sa parke, nag-usap tungkol sa mga pangarap. Nalaman niyang ang pagiging CEO ay hindi niya tunay na gusto, kundi isang responsibilidad na ipinasa sa kanya. Nalaman naman ni Adrian na ang pangarap ni Dana ay hindi lang magkaroon ng sariling talyer, kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Sa bawat pagkikita, unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng CEO at ng mekaniko. Ang nakikita na lang nila ay si Adrian at si Dana. 2 taong nagkakaintindihan, 2 pusong nagsisimulang magkaisa. Isang hapon, habang abala si Dana sa pag-aayos ng isang kotse, isang makintab at kulay pilak na sasakyan ang pumarada sa harap ng kanilang garahe. Bumukas ang pinto sa likod at isang babaeng nasa mga 50 anyos ang lumabas. Nakasuot ito ng eleganteng puting bestida, may perlas sa leeg, at ang bawat kilos ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Naramdaman ni Dana ang biglaang kaba. Ang mukha ng babae ay pamilyar. Nakita na niya ito sa mga magazine. Si Amelia Del Marco, ang ina ni Adrian. Lumapit ito sa kanya. Ang mamahaling takong ay tumutunog sa sementadong sahig. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiti ay kasing lamig ng yelo. "Ikaw si Dana, hindi ba?" sabi nito. Ang tingin ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang insekto. "Oo po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am?" Magalang na tanong ni Dana. "Gusto lang kitang makita ng personal," sabi ni Amelia habang inililibot ang tingin sa magulong garahe. "Para maintindihan kung ano ang nakita sa iyo ng anak ko." Tumingin itong muli sa kanya. "Iha, alam ko ang iniisip mo. Isang mayamang lalaki, isang magandang oportunidad. Hindi kita masisisi." "Ma'am, hindi po." Hindi pinatapos ni Amelia ang kanyang sasabihin. Kumuha ito ng isang sobre mula sa kanyang Hermes na bag. Isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa isang mesang puno ng grasa. "Hindi ako narito para makipagtalo. Narito ako para mag-alok ng solusyon." Binuksan niya ang sobre at isang tseke ang kanyang inilabas. Inilapag niya ito sa ibabaw ng sobre. Hindi makapaniwala si Dana sa nakasulat na halaga. Sapat iyon para bumili ng 3 ganitong garahe. "Ito na siguro ang sapat para sa iyo at sa pamilya mo para layuan ang anak ko," malamig na sabi ni Amelia. "Isipin mo itong isang investment para sa kinabukasan mo. Mas maganda ito kaysa umasa ka sa isang bagay na hinding-hindi naman mapapa sa iyo." Sa isang iglap, ang lahat ng kilig at saya na naramdaman ni Dana sa mga nakalipas na linggo ay naglaho, napalitan ng isang umalab na galit at kahihiyan. Ang tingin sa kanya ni Amelia ay hindi lang mapanghusga. Ito ay mapangalipusta, na para bang ang pagkatao niya ay may presyo. Hindi umimik si Dana. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang malinis na basahan. Pagkatapos, kinuha niya ang tseke. Isang nginangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Amelia. Pero hindi ito inilagay ni Dana sa kanyang bulsa. Sa halip, sa harap mismo ng ina ni Adrian, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Amelia sa gulat at galit. "Walang modo." "Ang pagkatao ko po ay walang presyo, ma'am," mariin na sabi ni Dana. Nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon. Ibinagsak niya ang mga piraso ng tseke sa mesa. "At ang anak ninyo? Hindi ko siya kailangan para mabuhay.
Tamang-tama sa sandaling iyon, isang pamilyar na kotse ang pumarada sa likod ng sasakyan ni Amelia. Bumaba si Adrian, may dalang isang supot ng paboritong street food ni Dana at may malawak na ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang nanang ngiti niya ay agad na naglaho nang makita ang eksena sa harapan niya, ang kanyang ina na may mukhang puno ng galit at si Dana na may mga luhang namumuo sa mga mata pero may determinasyon sa tindig. At sa pagitan nila, sa ibabaw ng mesa, ay ang mga basag na piraso ng isang tseke at ng isang pangako ng kaligayahan. Tumingin si Adrian mula sa kanyang ina papunta kay Dana na may ekspresyong hindi makapaniwala. Tahimik ang biyahe pa uwi. Hawak ni Adrian ang manibela ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Sa tabi niya, si Dana ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Hindi niya kailangang magsalita para malaman ni Adrian ang sakit na nararamdaman nito. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtikom ng kanyang mga labi, sa tensyon sa kanyang mga balikat. Ang bawat segundong lumilipas sa katahimikan ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Adrian. Ang nanay niya, ang sarili niyang ina ang gumawa nito. Ihininto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Dana. Bago pa man ito makababa, hinawakan niya ang braso nito, napatingin ito sa kanya, at sa wakas, nakita niya ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Dana, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng pagsisisi. Look at me. Aayusin ko to, pangako. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Dana. Tumangulang ito, isang maliit na tango na puno ng pag-aalinlangan, bago ito bumaba ng sasakyan at mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Hindi na naghintay si Adrian. Pinaharurot niya ang sasakyan, ang galit ang nagiging gasolina niya. Isa lang ang patutunguhan niya. Ang mansyon. Ang kaharian ng kanyang ina. Pumasok siya sa malaking pinto na parang bagyo. Ang bahay ay malamig at tahimik, parang isang museo na walang buhay. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong umiinom ng tsaa na para bang walang nangyari. Ang kalmadong itsura nito ang mas lalong nagsindi sa galit ni Adrian. Anong karapatan mong gawin yon kay Dana? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa matataas na pader ng mansyon. Hindi man lang natinag si Amelia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa. Ginagawa ko lang kung anong tama para sa'yo, Adrian, para sa pamilya. Tama? Ang ipahiya ang isang taong walang ginagawang masama sa inyo? Ang tapakan ng kanyang pagkatao gamit ang pera? Yan ba ang tama para sa'yo, ma? Isa siyang distraction. Tumaas na rin ang boses ni Amelia. Isang hamak na mekaniko na ginugulo ang mga plano natin. Ang kasal ninyo ni Chelsea. Walang pakialam si Dana sa kasal. At kung may gumugulo man sa buhay ko, ma, hindi siya yon. Lumapit si Adrian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. She's a good person. Higit pa sa lahat ng mga plastic na taong kilala mo sa magulo mong mundo. Hindi mo naintindihan. Sigaw pabalik ni Amelia. Ang muka ay namumula na sa galit. Ang buong buhay mo ay nakaplano na. Ang tungkulin mo sa kumpanya. Ang tungkulin mo kay Chelsea. Bakit? Dahil lang sa isang business deal? Dahil lang sa merger ng mga pamilya natin? Sarkastikong tanong ni Adrian. Hindi ko isasakripisyo ang kaligayahan ko para sa pera. Biglang tumayo si Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ito tungkol sa pera, Adrian. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ano pa ba ang hindi ko naiintindihan? Si Chelsea! Si Chelsea ang dapat na pinoprotektahan mo. Humagulgol si Amelia. Ang galit ay napalitan ng pait. Dahil siya ang babaeng mahal ng kapatid mo. Natigilan si Adrian. Tila huminto ang paghinga niya. Ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Anong sinabi mo? Puno ng luha. Naglakad si Amelia patungo sa isang aparador
na gawa sa salamin. Kinuha niya ang isang nakakwadrong litrato at halos ihagis ito kay Adrian. Nasalo ito ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nasa litrato si Kuya Miguel niya, masaya at nakangiti. At sa tabi nito, nakayakap ng mahigpit ay si Chelsea. Pareho silang bata pa, puno ng buhay, puno ng pag-ibig. Isang perpektong larawan mula sa isang buhay na matagal nang nawala. Sila ang dapat na ikakasal, umiiyak na sabi ni Amelia. Sila ang may pangarap, pero kinuha siya sa atin. At ikaw ang naiwan para tuparin ang mga naiwan niya. Biglang bumalik si Adrian sa gabing iyon sa ospital. 2 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng antiseptiko, ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso. Ang malamig na kamay ng kanyang Kuya Miguel sa loob ng palad niya. Ang huling mga salita nito, sinabi ng pautal-utal, halos isang bulong na lang. Adrian, si Chelsea, alagaan mo siya. Para sa akin, isang pangako, hindi isang business deal. Isang habilin mula sa kanyang kapatid na nasa bingit ng kamatayan. Ang bigat ng mga salitang iyon ay biglang bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Ang kasal kay Chelsea ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kanyang kapatid. Ang pag-ibig niya kay Dana ay hindi lang isang simpleng paglihis sa plano. Isa itong pagtataksil sa huling kahilingan ng taong pinakamamahal niya. Nabitawan niya ang litrato, nabasag ang salamin nito sa sahig kasabay ng kanyang puso. Napasandal siya sa pader, gulong-gulo, walang salitang namumutawi sa kanyang labi. Tama ang mama mo, Adrian. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Chelsea. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa luha. Ang mukha ay puno ng sakit. Narinig niya ang lahat. Naglakad ito palapit, pinulot ang nabasag na litrato. Hinaplos nito ang mukha ni Miguel sa larawan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Adrian. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at akusasyon. Ipinangako mo sa kanya, Adrian, sabi nito. Ang boses ay basag. Sa harap ko ipinangako mo. Lumipas ang 1 araw, 2, 3. Walang Adrian na tumatawag. Walang Adrian na nagpapadala ng mensahe. Walang Adrian na bigla na lang susulpot sa garahe na may dalang pagkain at isang ngiti. Ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitawan ng ina nito. Ang bawat tunog ng telepono ay nagbibigay kay Dana ng munting pag-asa na agad ding namamatay kapag nakikitang hindi ito ang pangalan ni Adrian. Sinubukan niyang tawagan ito. 1 beses, pero diresto lang ito sa voicemail. May mali. Isang malaking, nakakatakot na mali. Sinubukan niyang isubsob ang sarili sa trabaho. Nagkumpuni siya ng mga makina, nagpalit ng langis, nag-ayos ng mga gulong. Ang amoy ng grasa at ang bigat ng mga kasangkapan ay dapat na maging pamilyar at nakakakalma. Ngunit sa bawat sandaling nag-iisa siya sa ilalim ng isang kotse, ang isip niya ay lumilipad. Ano na ang nangyari pagkatapos niyang umuwi? Nag-away ba sila ng ina niya? O baka naman nanalo na ang ina niya? Baka napagtanto ni Adrian na tama ito, na sila ay langis sa tubig, na hinding-hindi sila maghahalo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, lumapit sa kanya si Leo. Hoy! Sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang bote ng malamig na tubig. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa walang tigil dyan. Para kang hinahabol ng 10 demonyo. Ngumiti lang ng tipid si Dana at tinanggap ang tubig. Marami lang talagang trabaho. Umupo si Leo sa tabi niya. Siya ba? Mahinang tanong nito. Hindi pa rin ba siya nagpaparamdam? Hindi nakasagot si Dana. Ang pananahimik niya ay sapat ng kumpirmasyon. Dana, sinabi ko na sa'yo, di ba? Sabi ni Leo. May halong pag-aalala sa boses. Hindi natin mundo ang mundo nila. May mga sarili silang problema at gulo
na hinding-hindi natin maiintindihan. Mabait siya, Leo. Pagtatanggol ni Dana. May nangyari lang siguro. Bumuntong hininga si Leo. Baka nga. Pero habang hindi mo alam kung ano yon, ikaw ang nasasaktan. Gusto niyang magalit kay Leo, pero alam niyang tama ito. Siya ang nasasaktan. Siya ang umaasa. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng kasagutan. Kahit ano. Kahit pa ang pinakamasakit na katotohanan. Nag-login siya sa isang luma at mabagal na computer sa bahay nila. Nag-type siya sa search bar. Adrian Del Marco. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Mga litrato niya sa mga sosyal na pagtitipon. Laging napapalibutan ng mga mayayamang tao. Laging kasama si Chelsea sa kanyang tabi. Ang bawat litrato ay parang isang sampal. Pero isang artikulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang balita, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ang headline, Tragic Car Crash, Claims Life of Young Heir, Miguel Del Marco. Kinilabutan si Dana. Binuksan niya ang artikulo. Nakita niya ang larawan ng isang mas batang Adrian. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking kamukhang-kamukha niya, si Miguel. Nakasulat doon ang mga detalye ng aksidente. Ang madilim na gabi, ang madulas na daan, ang pagbangga sa isang puno. Si Adrian ang nagmamaneho, si Miguel ang namatay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at doon, sa isang maliit na talata, sa dulo ng artikulo, naroon ang mga salitang bumasag sa kanyang puso. The Del Marco family requests for privacy during this difficult time. Miguel is survived by his parents, his brother Adrian, and his longtime girlfriend Chelsea Sandoval. Si Chelsea, ang fiancé ni Adrian, ay ang girlfriend ng kanyang namatay na kapatid. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang lungkot sa mga mata ni Adrian. Ang bigat ng responsibilidad na laging sinasabi nito. Ang kasal. Hindi ito isang simpleng arranged marriage. Ito ay isang pangako. Isang habilin-bilin. Isang krus na pinapasa ni Adrian para sa kapatid na nawala. At siya? Saan siya sa lahat ng ito? Isa siyang pagkakamali. Isang komplikasyon. Isang sagabal sa isang pangakong binuo mula sa trahedya at pagkawala. Hindi lang siya isang ibang babae na sumisira sa isang engagement. Isa siyang anino na sumisira sa isang panata para sa isang patay. Ang pakiramdam ng pagiging hindi karapat-dapat ay bumalik. Mas matindi, mas masakit. Hindi na ito tungkol sa pera o estado sa buhay. Tungkol na ito sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na sagrado. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pananahimik ni Adrian ay hindi dahil sa galit o kawalan ng interes. Ito ay dahil sa pagkalito at pagkakasala. At dahil mahal niya ito, oo, sa wakas, inamin niya sa sarili. Dahil mahal niya ito, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang palayain ito mula sa isang komplikasyong idinulot niya. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dati, naghihintay siya sa tawag nito. Ngayon, siya na ang gagawa ng hakbang para tapusin ang lahat. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay parang isang patak ng lason sa kanyang puso. Magkita tayo. May kailangan akong sabihin. Pinindot niya ang send bago pa man siya magbago ng isip. Nang matanggap ni Adrian ang text message mula kay Dana, isang maliit na apoy ng pag-asa ang sumiklab sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. 3 araw. 3 araw siyang parang isang multo sa sarili niyang buhay, hinahabol ng mga anino ng nakaraan. Ang mga salita ni Chelsea, ang mga luha ng kanyang ina, ang alaala ng pangako niya kay Kuya Miguel. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang kulungan sa paligid niya. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang alaala ng mukha ni Dana, ang pag-asa,
na kapag nakita niya ito, magkakaroon muli ng liwanag. At ngayon, nag-text ito. Gusto nitong makipagkita. Marahil ay naiintindihan nito. Marahil ay kaya nilang lagpasan ito ng magkasama. Nagkita sila sa parke. Ang parehong parke kung saan sila unang naglakad-lakad, kung saan sila unang nagtawanan ng malaya. Ngunit ngayon, ang hangin ay mabigat. Ang mga puno ay tila malungkot. Nakatayo si Dana malapit sa isang bench, nakatalikod sa kanya. Kahit sa malayo, ramdam ni Adrian ang lamig na bumabalot dito. Walang ngiti, walang init. Dana, tawag niya, dahan-dahang lumalapit. Humarap ito, at sa isang iglap, alam na ni Adrian na mali ang lahat ng inaasahan niya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig, malayo. Adrian, sabi nito, ang boses ay patag at walang buhay. I'm sorry, agad niyang sabi. I'm sorry hindi ako nakatawag. Maraming nangyari. Magpapaliwanag ako. Huwag na, putol nito sa kanya. Hindi na kailangan. Natigilan si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Dana sa malayo, sa mga batang naglalaro na para bang ayaw nitong salubungin ang kanyang tingin. Pinag-isipan ko ang lahat, Adrian. Simula pa lang, alam na nating hindi ito gagana. Ano? Anong pinagsasabi mo? Dahil ba sa mama ko? Huwag mo siyang intindihin. Ako ang bahala. Hindi lang ito tungkol sa mama mo, sabi ni Dana. Sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. At ang nakita ni Adrian doon ay hindi galit, kundi awa. At iyon ang mas masakit. Tungkol ito sa atin. Tingnan mo tayo. Ikaw at ako. Langis at tubig. Magkaiba ang mundo natin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga ito ay ang parehong salita na ginamit ng kanyang ina, ngunit mas masakit kapag nanggagaling sa bibig ng babaeng mahal niya. Hindi totoo yan, pilit ni Adrian. Lumalapit, sinusubukang abutin ang kamay nito. Dana, kapag magkasama tayo walang mundo, tayo lang. Umatras si Dana, umiiwas sa kanyang hawak. Nagkamali ako. Nadala lang ako. Pero tapos na. Na-realize ko na hindi ko gusto ang isang komplikadong buhay. Gusto ko lang ng simpleng buhay, Adrian. Isang buhay na hinding-hindi mo kayang ibigay. Kaya kong ibigay. Desperado niyang sabi. Kaya kong ibigay ang lahat. Sabihin mo lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dana. Hindi mo maintindihan. Kahit kailan, hindi mo maiintindihan. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang milya. Bawat hakbang ay nagiiwan sa kanya sa kadiliman. Bakit? Sigaw niya, ang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Huminto si Dana sa paglakad, ngunit hindi ito lumingon. Dahil ito ang tama, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong na tinatangay ng hangin. At pagkatapos, nagpatuloy na ito sa paglakad hanggang sa tuluyan nang maglaho sa dulo ng daan. Naiwan si Adrian na nakatayo mag-isa sa gitna ng parke. Ang pag-asa, ang liwanag. Nawala na ang lahat. Tama pala ang lahat. Tama ang ina niya. Tama si Silio. Hindi sila para sa isa't isa. Akala niya, si Dana ang kanyang kaligtasan mula sa madilim niyang mundo. Pero ngayon, si Dana na mismo ang nagtulak sa kanya pabalik sa kadiliman. At sa sandaling iyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig, mabigat. Katulad ng ulan noong gabing una silang nagkita. Ngunit ngayon, walang kamay na hahawak sa kanya. Walang boses na magpapakalma. Nakatayo lang siya roon, hindi iniinda ang ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan. Basang-basa. Pagod na pagod. Talo. Naramdaman niyang wala nang natira. Ang pag-ibig na inaakala niyang magliligtas sa kanya ay siya ring tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Wala nang dahilan para lumaban.
Wala nang dahilan para pumili. Umuwi siya sa mansyon, basang-basa, at walang buhay sa mga mata. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, naghihintay. Tumingin siya rito, ang mukha ay blanko. Ang lahat ng galit at paghihimagsik ay nawala na, napalitan ng isang nakakabinging pagsuko. "Panalo ka na, ma," sabi niya. Ang boses ay paos at walang emosyon. "Ituloy na natin ang kasal." Ang bawat araw pagkatapos ng pag-uusap nila sa parke ay isang parusa. Gumigising si Dana tuwing umaga na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, isang butas na hindi mapunan. Nagtatrabaho siya na parang isang makina. Ang kanyang mga kilos ay automatiko. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tawa ay naging pilit. Ang ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. "Nakikita ko pa rin siya sa panaginip mo," sabi sa kanya ni Leo isang araw, habang sabay silang kumakain ng tanghalian. Hindi umimik si Dana. "Alam mo, pwede kang umiyak," sabi ni Leo. "Hindi kasalanan ang masaktan." "Para saan pa?" Mapait niyang sagot. "Ako ang pumili nito. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang bawat kirot na nararamdaman niya ay resulta ng sarili niyang desisyon. Pinili niyang saktan ang sarili para sa kapakanan ni Adrian, para sa isang pangakong hindi naman para sa kanya. Ngayon, pareho silang nagdurusa, magkahiwalay. Isang araw, dumaan ang isang delivery truck sa harap ng garahe. Nagbaba ito ng isang malaking bundle ng mga magazine. Ang nasa pabalat, isang perpektong litrato ni Adrian at Chelsea, masayang magkayakap, na may malaking headline sa ibaba. "Ang kasal ng taon, ang pagsasanib puwersa ng mga Del Marco at Sandoval." Pakiramdam ni Dana ay sinaksak siya sa dibdib. Kinuha ng isa sa mga kasamahan niya ang magazine at binuklat ito. "Wow! Grabe ang yaman talaga, no?" sabi nito. Bagay na bagay sila. Hindi na niya nakayanan. Tumayo siya at pumasok sa maliit nilang opisina. Humihingal na parang nauubusan ng hangin. Nakita niya ang sariling refleksyon sa isang salamin. Ang kanyang mukhang pagod, ang mga mata niyang walang buhay, ang mga mantsa ng grasa sa kanyang pisngi. Ito ba talaga ang tama? Ang wasakin ng sarili para sa kaligayahan ng iba? Ang mga sumunod na araw ay mas naging impyerno. Nagsimula ang mga problema sa garahe. Isang supplier ang biglang tumangging mag-deliver ng piyesa. Isang kliyente ang biglang nagreklamo tungkol sa isang serbisyong matagal nang tapos. Mga maliliit na bagay na kapag pinagsama-sama ay nagiging isang malaking sakit ng ulo. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan niya. Isang lalaking nakapormal na damit ang dumating. May dalang isang makapal na brown envelope. Ang tatay ni Dana ang humarap dito. Mula sa loob ng opisina, narinig ni Dana ang pag-uusap nila. "Ano pong ibig sabihin nito?" tanong ng kanyang ama. "Matagal na kaming umuupa dito. Laging on time ang bayad namin." "Pasensya na po," sabi ng lalaki. "Ang bagong may-ari ng lote ay may ibang plano para sa lugar na ito. Mayroon po kayong 1 buwan para lisanin ang pwesto." 1 buwan. Ang garahe, ang negosyong itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Ang dugot pawis ng kanilang pamilya. Ang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan. Mawawala sa isang iglap. Alam ni Dana, sa kaibuturan ng kanyang puso, kung sino ang may kagagawan nito. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang galaw sa isang larong hindi niya kayang ipanalo. Si Amelia Del Marco. Ito na ang huling pag-atake. Ang huling paraan para siguruhing hindi na siya makakagulo pa. Tinatanggal ni Amelia hindi lang si Dana, kundi ang buong mundo nito. Dinudurog ang pundasyon ng kanyang buhay. Kinagabihan, habang pinapanood niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang sulok, blangko ang tingin. Alam ni Dana na wala na siyang pagpipilian. Ang sakripisyo niya ay hindi naging sapat. Ang paglayo niya ay hindi pa rin nakontento sa reyna.
Kinabukasan, may dumating na sulat para sa kanya. Isang makapal at eleganteng invitation card. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Ang malaking, magarbong letra ay tila nang iinis sa kanya. Inaanyayahan kayong masaksihan ang pag-iisang dibdib ni na Adrian Del Marco at Chelsea Sandoval. Nabitawan niya ang imbitasyon, ngunit may isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa loob nito. Isang simpleng stationery na may sulat kamay. Pamilyar niya ang sulat na yon. Para makasiguro akong hindi ka nababalik. Walang pirma, ngunit hindi na kailangan. Panalo na si Amelia. Wasak na si Dana. Wala nang natira. Napayuko si Dana sa ibabaw ng mesa. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Talunan na siya. Sa pag-ibig. Sa buhay. Nakatayo si Adrian sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Ang sutla ng kanyang suit ay makinis sa kanyang balat. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Sa labas, siya ang perpektong imahe ng isang groom na naghihintay sa kanyang kasal. Ngunit ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay pagod. Ang nangiti nito ay peke. Ang buong katauhan nito ay isang kasinungalingan na isinusuot niya na parang isang mamahaling damit. Ito ang mukha ng isang CEO, ng isang tagapagmana, ng isang lalaking tumutupad sa isang tungkulin. Hindi ito ang mukha ni Adrian. May kung anong kumikirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkakanulo, hindi sa kanyang kapatid, kundi sa kanyang sarili. Idinukot niya ang kamay sa bulsa ng luma niyang jacket na nakasabit sa isang silya. Hindi niya alam kung bakit. At doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Kinuha niya ito, isang keychain na hugis engranhe. Ang munting regalo sa kanya ni Dana noong minsan silang namasyal. Magaspang, malamig, at may kaunting amoy pa ng langis. Tinitigan niya ang keychain sa kanyang palad. At sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang alaala ni Kuya Miguel ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang multo ng responsibilidad, kundi bilang isang masayang kapatid. Ang Kuya Miguel niya ay mahilig at tumawa. Mahilig sa buhay, mahilig magmahal ng totoo. Kung nabubuhay si Kuya ngayon, ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Sasabihin ba nitong, magpakasal ka sa isang babaeng hindi mo mahal para lang sa isang pangako? O sasabihin nitong, Adrian, kapatid ko, maging masaya ka. Iyon lang ang mahalaga? At sa sandaling iyon, dumating ang kaliwanagan. Ang pagpapakasal kay Chelsea ay hindi pagbibigay galang sa alaala ng kanyang kapatid. Ito ang pinakamalaking insulto dahil ginagawa niyang isang transaksyon ang pag-ibig, isang bagay na sagrado para kay Miguel. Ang tunay na pagtataksil ay ang mabuhay sa isang buhay na hindi sayo. Ang hayaang mamatay ang sarili mong kaluluwa dahil sa takot at pagkakasala. Binitawan niya ang keychain at isinilid pabalik sa kanyang bulsa. May determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa niya kailanman naramdaman. Naglakad siya palabas ng silid. Naabutan niya ang kanyang ina sa pasilyo, inaayos ang sariling bestida, isang perpektong ngiti sa mga labi nito. Adrian, anak, sabi nito, oras na. Ma, sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan nating mag-usap. Mamaya na yan. Naghihintay na ang mga bisita. Ngayon na, giit niya. Nakita ni Amelia ang pagbabago sa mga mata ng anak. Nawala ang pag-aalinlangan, nawala ang pagsuko. Ano na naman ito, Adrian? Tapos na, simpleng sabi ni Adrian. Hindi ako magpapakasal kay Chelsea. Isang sampal. Mas malakas pa sa sampal na pisikal. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ano? Nababaliw ka na ba?
Paano ang pangako mo sa kapatid mo? Huminga ng malalim si Adrian. Eto na yon. Ang sandali ng kanyang paglaya. Mahal ko si Kuya, Ma. Mahal na mahal. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero hindi ako siya. At ang pagpapakasal sa babaeng hindi ko mahal ang pinakamalaking kasalanan sa alaala niya. Pinapalaya ko na ang sarili ko at pinapalaya ko na rin siya. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Humahagulgol na si Amelia. Ngunit hindi na natinag si Adrian. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang ina. Patawad, Ma. Pero oras na para mabuhay ako para sa sarili ko. Iniwan niya itong tulala sa pasilyo. Naglakad siya ng diretso patungo sa malaking pinto ng hall kung saan gaganapin ang seremonya. Nang bumukas ang pinto, lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang musika ay tumigil. Nakita niya si Chelsea, napakaganda sa kanyang puting trahe de boda, naghihintay sa dulo ng pasilyo. Nakita niya ang daan-daang bisita, ang kanilang mga nagtatakang mukha. Naglakad siya sa gitna, hindi patungo sa altar, kundi sa isang mikropono sa gilid. Patawad sa abala, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong hall. Tumingin siya ng diretso kay Chelsea na may pagsisisi ngunit walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Chelsea, patawad. Isa kang mabuting babae at hindi mo deserve to. Pero hindi pwedeng ituloy ang kasal na ito. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang kasal na ito ay base sa isang kasinungalingan. Pagpapatuloy niya. At hindi ko na kayang panindigan pa. Patawad sa inyong lahat. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang mikropono. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ng lahat, ang galit sa mukha ni Chelsea, o ang papalapit na mga security guard. Naglakad siya pabalik sa silid kung saan siya nagbihis kanina. Sa ibabaw ng isang mesa, dahan-dahan niyang inilapag ang mga bagay na kumakatawan sa kanyang dating buhay. Una, ang susi ng kanyang mamahaling kotse. Sumunod, ang kanyang wallet na puno ng credit cards. At panghuli, ang kanyang company cellphone. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon, dala lang ang damit sa kanyang katawan at ang keychain sa kanyang bulsa. Hindi na siya si Adrian Del Marco, ang CEO. Siya na lang si Adrian, malaya. Nakarating siya sa pangunahing kalsada at pumara ng unang bus na dumaan. Isa lang ang destinasyon sa isip niya. Isa lang ang taong kailangan niyang makita. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, bumaba siya sa pamilyar na kanto. Naglakad siya ng mabilis, ang puso ay puno ng pag-asa. Makikita na niya si Dana, sasabihin na niya ang lahat, magsisimula na sila ulit. Ngunit pagdating niya sa garahe, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ang garahe ay sarado. May malaking kadena at padlock sa gate. At may isang puting papel na nakapaskil dito. Isang notice of eviction. Wala na sila dyan, iho? Napalingon si Adrian. Isang matandang babae mula sa katabing tindahan ang nagsalita. Ano po? Saan po sila nagpunta? Desperadong tanong ni Adrian. Nagkibit balikat ang matanda. Ang alam ko lang, pinaalis na sila. Kawawa nga ang pamilya Reyes, mababait pa namang mga tao. Pinaalis. Ang salitang iyon di iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang paglaya ay naging dahilan ng kanilang pagdurusa. Napatingin siya sa saradong garahe sa nabakanting lugar. Nahanap na niya ang kanyang sarili, pero sa proseso, nawala naman niya ang babaeng pinakamamahal niya.